Alright, magandang araw po sa inyo mga kababayan. Muli ako po si Parak TV. At ito na po mga kababayan, pag-usapan po natin itong campaign ads. Ito po ng ating Vice President Inday Sara Duterte sa kanya pong pag-iendorso dito po kay Senator Amy Marcos or kay Manang Amy Manga. At ito, nakalagay po dito sa screen natin, itim ngayon ang kulay ng bansa. Yan po ay dahil sa gutom, sa krimen, nagluluksa. Subalit yan po ay pinalagan po nito po ni Yusek Castro. Sabi niya po, so pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay ng bansa, mas madidescribe siguro natin ito. Noong nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag na sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Grabe ho talaga itong si Yusek mga kababayan, At bakit kaya nasabi na ganyan? Napapaliwanag na daw dito po sa panahon po ni PBBM. Pero kung titingnan po natin, yung budget ng PhilHealth pinababalik po sa kanila ng Supreme Court, At hindi lang 'yan. At may nakita rin po tayo mga kababayan ko doon po sa crime index ng Asia. Ito po, Tingnan po natin, top 15 cities in Asia with the highest based on crime index. Pumapangalawa po ang Pilipinas with 64.5. Manila, Quezon City. Pangatlo, 63.9. Nangunguna po, Pangalawa, ang Manila, pangatlo, Quezon City. So, ayan Mrs. Claire Castro. At hindi lamang po yan. Ito pa, yung pong hunger rate naman, di ba? Ay tumaas po ng 27.2%. Since pandemic pa po yan. Pero ngayon po yung pinakamataas. So ano makikita nyo? Liwanag pa rin po ba ito? Liwanag pa rin ba ito sa papaliwanag pa rin ba tayo habang mas marami ng mga kababayan nating mga Pilipino ang nagugutom? Ito kasi talagang dapat mag-isip-isip po talaga tayo. Talagang titingnan po natin kung talagang itong mga nasa gobyerno natin tama po yung kanilang mga datos. So ito alamin nga po natin dahil sa pag-iendorso ng ating Vice President Inday Sara Duterte, bakit itim na kulay ang napili? Nandito po si Senator Amy Marcos at bibigyan po natin ng reaksyon. Tindihan. Kaya para sa kanya, luksa daw. Nag-iisip nga kami ng maigi kung paano gagawin. Pero simulan natin sa simula, mga kababayan. Maganda kasi ito Alright? So ito, simulan natin. Ma'am, bakit itim yung ginamit sa endorsement sa inyo? Hindi po ba negative na dating parang pagluluksa? Sabi ko nga, bakit nga ba itim? Siya nagpupumiglas na talagang kinakailangan itim. Pagkatang sabi niya, nagluluksa ang bansa at maraming naghihirap, gutom na ang sikmura, gutom pa sa hustisya. Hindi natututukan ang sadyang problema ng ating bansa. So malinaw po yan, nagluluksa ang mga Pilipino. Unang-una, marami ang nagluluksa ng ipinadala nyo si Pangulong Duterte doon sa Hague, di ba? Sa Netherlands, sa The Hague. At syempre kung makikita nyo, marami pa rin mga kababayan nating mga Pilipino, mga walang trabaho, 1.94 million ng mga Pilipino. Although bumaba ito, pero malaki pa rin po yan. Yung bilang ng mga nagugutom, and then yung korupsyon sa bansa natin, kitang-kita nyo. Kaya ganun na lang. Kulay itim, pagluluksa mga kababayan. At marami po sa mga kababayan natin sa social media ang nakikita na sila ay nagsasabi na sila ay nabudol, na sila ay sawang-sawa na sa karaniwang sa nangyayari sa gobyerno natin ngayon. Hindi na susolusyonan, kaya maraming problema, ang korupsyon, bumalik na naman tayo diyan sa mga krimen tindihan. Kaya para sa kanya, luksa daw. Nag-iisip nga kami ng maigi kung paano gagawin, pero nagawa naman ng paraan. At yung itim, simbolo na ipaglaban ang tama, itama ang mali. So, ayan mga kababayan, ipaglaban ang tama, Ipaglaban ng tama, Syempre, hindi tayo kakampi sa mali. At sana yung mga nasa gobyerno natin, pagka alam naman nyo na mga mali ang utos sa inyo, abay wag nyo naman gagawin. Di ba? Gumawa kayo ng aksyon para matuldukan, mabawasan ang korupsyon. Yung crime index na sinasabi natin, pumapangalawa yung Maynila, pangatlo yung Quezon City. Paano nila masasabi na mas safe ngayon
Ako bilang isang mamamayang Pilipino, mas safe po noong panahon ni Pangulong Duterte kaysa po ngayon. Yun po yung aking pananaw, mga kababayan, at mismo Senator Amy na nga nagsabi. Ma'am, hindi daw ba magiging dahilan nyo para hindi nyo makuha ang suporta ng mga supporter ng administration dahil ang impression, mas pinili nyo talaga ang mga Duterte kasi kumalas kayo sa alyansa at ngayon nagpa-endorse kayo kay VP Sara? Para sa akin, pinili ko lamang ang tama. Kapag labag sa batas, hindi tayo pwedeng sumang-ayon at So ibig sabihin talagang gaano kaya kasakit ito sa isang Bongbong Marcos, mga kababayan, na kung saan yung kapatid niya ay umalas sa alyansya, no? Umalas sa kanyang kapatid mo, lalayasan ka. Parang may hindi tama. Pwede rin naman nating sabihin na itong si Manang Amy namamangka na naman sa dalawang ilog, katulad na nga lamang ng sinasabi ng mga Duterte supporters, ng mga kaibigan natin na talagang manggagamit itong si Manang Amy. Pero sa pagkakataon na ito, yung pag-endorso sa kanya ng ating Vice President Inday Sara Duterte, aamin din naman natin na may malaki rin namang maitutulong ito, no? Pero ako talagang ayaw ko dito kay Manang Amy. So, pasitabi sa mga Duterte supporters. Pero ako straight Duterte lang ako. Kaysa dito kay Manang Amy, mas gusto ko pa to si Camille Villar. Ayan, no, bagong-bagong senador at sigurado na talagang hindi niya iiwan yung mga Duterte, katulad na nga lamang kasi nandiyan yung tatay niya noong panahon ni Pangulong Duterte. Yung mga Villar talagang hindi iniwan at nagbigay din sila ng statement doon sa nangyari kay Pangulong Duterte. So, eto tuloy muna natin. Lihis na sa politika. Hindi naman politika at kampanya ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay. Ang importante, manindigan, pangatawanan ang tama. Marami ng kamali. Ako hindi ko na naintindihan ang takbo ng administrasyon kung sino yung mga nag-a-advise. Nahihirapan ako kasi hindi tinututukan ang tunay na problema ng napakatataas na presyo, ang kakulangan sa pagkain at trabaho. Sana tutukan naman yun ang napakahirap ng sitwasyon na nagkakasakit at namamatayan. Kaya sana bumalik tayo sa ating katungkulan na ibsan ang kahirapan ng ating mga kababayan. Parang hindi na maiibsan yung kahirapan, madam. Kasi katulad nga po nung pinakita po natin, ito makikita naman natin to. 27.2%. Yan po yung highest since pandemic. Kahirapan. Di ba? Paano matutuldukan yan? Kung Ma'am, with endorsement yung mga bulsa lang nila ang inuuna ng mga politiko na ito, hindi na yung mga kababayan natin Pilipino, no? Yung presyo ng bilihin, magtatatlong saan taon na sila, ganun pa rin, mataas pa rin. Hindi natin alam kung ito ba inuuna nila, tinututukan nila, ano bang ginagawa nila dito. Pero may mga nagpapakita ng mga surveys katulad nung pinakita natin na talagang marami sa mga kababayan natin nangugutom, walang trabaho, di ba? Ang dami ng problema sa gobyerno natin ngayon. Grabe, mga kababayan. So, isip-isip lang tayo. Hindi tayo po pwedeng hindi tayo po pwedeng magtulog-tulugan. Gamitin natin ang social media at syempre mag-ingat din naman. Lalo sa mga nagpapakalat ng fake news, mag-ingat din. Huwag kayong mag-share ng mga fake news. I-share nyo yung mga makikita nyo talaga na galing kay ganito, na mapagkakatiwalaan. Huwag basta-basta mag-share. of VP Sara, sa tingin nyo daw po ba makukuha nyo yung suporta ng mga pro-Duterte, mga DDS? Kasi may ilan din na mga binabatikos kayo, like si Hanilet ang sabi in the investigation nyo about the arrest and surrender of former President Duterte, parang ang term niya, paek-ek lang. Wag na nating pakinggan ang kung ano-ano
lang tayo at eto nga, wala akong testigo. Yung iba gustong-gusto na magkaroon pa ng iba pang hearing dahil bitin nga doon sa issue ng pagdating ng mga ICC dito sa Pilipinas. Yung iba naman, sabi naman na talagang napakahirap dahil hindi pang mapaliwanag yung eroplano. Kaso wala akong testigo eh. Kaya't eto nga, naalala ko bigla na kailangan pala mangampanya, kaya kinakailangan siguro tutukan muna yung ating pangangampanya muli. So napakalinaw mga kababayan, tayo pa rin sa party natin ng mga DDS, tayo pa rin ang magsasabi, tayo pa rin ang magpapasya kung itong si Super Ate ba, kasi mga kababayan, nabudol na tayo nito eh. Nabudol na ang ating Vice Presidente, subalit sa pagkakataon na ito ay inendorso pa rin siya ng ating pangalawang Pangulo. So nasa sa inyo na po yan kung iboboto nyo itong si Super Ate, mga kababayan. Pero ako sa part ko, sa panahon ngayon, hindi ko pa siya, wala pa siya sa listahan ko. Mas okay pa sa akin si Camille Villar dahil ako sigurado ako na ito, si Camille, hindi talaga ito boboto sa endorsement. Tsaka ito bago eh. Hindi katulad dito, nangako, nabudol yung ating Vice Presidente, nabudol ang mga Pilipino. Tama ba na bibigyan na naman natin ito ng pangalawang pagkakataon para iboto? Muli, iiwanan ko po sa inyo yan. Kayo na po ang bahala mag-decide kung itong si Super Ate, Senator Amy ay isasama nyo sa inyong balota. At ngayon po, alamin po natin kung ano ba ang sagot ito ni Yusik Claire Castro dito po sa campaign ads nila na ito na kulay itim bilang tema ng endorsement ni VP Sara kay Amy Marcos, simbolo ng pagluluksa sa bansa. Ito, tingnan po natin. Alamin po natin yung kasagutan. VP Sara and Senator Amy paints the situation in the country as black. Kulay ng pagluluksa due to hunger, crimes, and injustice, which is a clear imputation of failure of the Marcos administration. What does the palace have to do with You it? just said it is recent? Yesterday. Oh, ang akala ay 2022 campaign ads to. Dahil sa mas na-describe ang kapanahunan ng nakaraang administrasyon dun sa nasabing campaign ads. So, sinasabi ba dito ni sinasabi ni Madam Castro na talagang panahon ng kadiliman o panahon ng itim noong nakaraang administrasyon. Pero ma'am, kung titingnan niyo po yung mga survey sa mga kababayan nating Pilipino, may nakita nga ako sa YouTube, umani ng ilang daang libong views na talagang sinasabi nila, mas maganda ang panahon ng pamumuno ni Pangulong Duterte kaysa po ngayon. Pero dito napakahirap nito, Yusik Claire Castro. Napakahirap po nito para ipaniwala nyo sa mga Pilipino na itim noong panahon po, noong mga nakaraang administrasyon at kayo ay papunta sa kaliwanagan. Naku, mahirap po yan. Tuloy natin. Sinabi, teka lang po, tungkol sa madilim, wait lang, saan ba yan? Ayun. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen nagluluksa. So, pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Naniniwala ba kayo dito sa sinasabi? Naniniwala po ba kayo na papaliwanag po tayo? Na maganda po yung pinatutunguhan ng bansa natin dito sa administrasyon po ng kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos. Nako, madam, mukhang mahirap atang paniwalaan yan. Ako bilang isang Pilipino, talagang mahirap paniwalaan yan. 'Di ba? So kayo na po ang umusga dito, mga kababayan. Kayo na po ang umusga kung talaga bang papunta tayo sa paganda ba tayo, 'di ba? Isa lamang 'yan nung panahon po ni Pangulong Duterte, ulitin ko, wala naman pong naging issue na ganyan na pagta-transfer ng mga budget na ganyan.
no, yung mga AKAP, ayuda, walang ganong mga issue, no? Walang Maharlika Investment Fund na hinahanap ng mga kababayan natin Pilipino, yung PDIC, ano, marami po no, yung walang hinahanap ngayon na nasaan yung budget ng flood control na hanggang ngayon ay hindi pa rin napapag-usapan. Grabe po yung administrasyon na ito, 'di ba? May nagsabi nga na ito yung pinakang naidemanda na administrasyon kasi laging merong motion na ginagawa diyan sa Supreme Court. Grabe. Mahirap talaga paniwalaan. Madam, pasensya ka na. O ito, tuloy natin. Hindi man ganun pakaputi, pero patungo na doon. Unang-una po, may binanggit sila tungkol sa kagutuman. Tandaan po natin na ayon po sa records na rin po na naibaba ang poverty incidence. Sa panahon ng 2023, 15.5% in 2023. Yung sinasabi niya, 2023, 15, sabi natin 15.5%. Pero yung hunger rate ngayon, 27. Ayan, 27.2. Ikaw naman, madam, bakit mo naman bakit mo naman sinabi 2023? Ayan, bagong-bago, 2025, 27.2. Hunger rate, ay siya. Mula sa 18.1% in 2021. You are citing data from? Okay, this is from author or writer is Dim Sum Daily, Hong Kong. Pero 2023 pa siya. Meron din po tayo dito. Ito po ay galing din mismo sa report din po ni Secretary Balisacan. Okay? Meron din po tayo dito na pinalabas. Ito naman ay galing kay Philippine Star, Delon Porcalia. Meron pong naitala na 7.2 trillion na utang ang dating administrasyon at dahil po dito ay patuloy pa rin po natin binabayaran sa. So ayun grabe, pati yung utang po nung panahon ni Duterte ay nalungkat talaga. Pero may pandemic po doon, madam. At ngayon, ang utang ng Pilipinas ay nasa 16.63 trillion na. Walang pandemya, partida, walang pandemya. Saan nyo po ginamit? May mga nababalita ba ng mga Build Better More project? Saan nyo ba pinagagamit yan at bakit kailangan nating mangutang? Although may nababalitaan naman kami, nagbabayad kayo ng pakonti-konti. Di salamat, syempre, di ba? Pero lumaki pa rin. Mas lumaki pa ang utang natin. Akala ba namin na pag nanalo daw yan si Bongbong Marcos, ang sabi po nila, babayaran nila yung utang ng bansang Pilipinas. Gagamitin yung Talano Gold na yan, di ba? Asa na? Tuloy natin. Kasalukuyang administrasyon. At sinasabi nila na tungkol sa krimen, tandaan po natin na meron din po na pinalabas na statistics at ito'y inayunan na rin po ng matagal ni Senate President Chis Escudero na sa panahon po ngayon ay mas mababa po ang crime rate as compared po sa karaang administrasyon. So ayan po mga kababayan, kayo na po yung umusga kung talagang mas mababa yung crime rate sa panahon ngayon. Pero yung nakita po nating data, di ba? Ito naman crime index, pumapangalawa at pumapangatlo tayo yung mga city natin. Kung yun po yung record, bahala na po kayo kung kayo maniniwala. 'Di ba? Kasi parang iba parang parang iba yung nakikita natin. Mabuti may social media kasi iba yung nakikita natin sa social media at iba rin naman yung pagkakasabi nila na talagang bumaba. Mahirap po 'yan. Saang record kaya galing 'yan? At kaya syempre, kailangan natin maging mapanuri. Ituloy natin si Madam Claire. Sinasabi rin po ni Senator Amy, gutom na ang sikmura. Pinaliwanag ko na po yan about the poverty incidents.
at gutom pa sa hustisya. Pero hindi po ba yung ibang mga kamag-anak, in particular po, babanggitin ko, ito ay galing sa panulat ni Christina Chi ng PhilStar.com. Sinabi po ni, and I quote na po sa kanyang panulat, Dalia Cuartero, whose son was killed during a drug operation in 2016, described feeling overwhelmed. Bumalik na naman sila, ano? Bumalik na naman sila doon sa war on drugs. Grabe. Pero kung makikita nyo, ano, hinihingan sila ng ano, hinihingan sila po ng ID, wala daw silang mga ID dahil sila daw po ay puris of the poor. Ay nako, grabe. So, ayan ano, ang nakita ko lang dito, mga kababayan, yung unang-una, yung binigay niyang data, yung 2023, doon sa kagutuman, pero hindi niya sinabi yung ngayon na 2025 na masyadong tumaas na. Okay. At yun din naman ang ulat ng ating PNP na bumaba na daw yung mas mababa ang crime rate ngayon. Sige, paniwalaan natin for the sake of arguments, pero karamihan po sa mga Pilipino ay nagbibigay po ng nakakatawang reaksyon sa social media. So ayan po mga kababayan, kayo na po yung bahalang humusga. Kayo na po yung bahalang humusga dito sa balita na ito. Kasi kung titingnan po natin, talagang iba po ang nakikita, iba ang nararamdaman ng mga kababayan nating Pilipino sa panahon po ngayon kaysa po sa kanilang mga sinasabi. So muli magandang araw, ako po si Parak TV. Magkita-kita po tayo sa mga susunod nating video. At syempre, wag po nating kalimutan ang Duterte, mga kababayan. At muli, may dalawang inendorso. Ito pong ating Vice President Inday Sara Duterte. Ito po si Senator Amy Marcos at saka si Villar, si Camille Villar. So sa akin po, pwede po ako, payag po kay Villar at pag-iisipan ko kung iboboto ko ito. Kasi ako from the start talaga, no to Marcos talaga ako. Maraming salamat po mga kababayan at magkita-kita po muli tayo. Ayusin po natin ang Pilipinas.